Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Buhi sa Camarines Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Buhi. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 47. Pati tanim na ubasay winasak ng ulang yelo, anupat sa kalamigay namatay ang sikamor. Pati tanim na ubasay winasak ng ulang yelo, anupat sa kalamigay namatay ang sikamoro. Pati tanim na ubasay, winasak ng ulang yelo. Ano pat sa kalamigay, namatay ang sikamoro. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo ang lahat naming karumihan, lahat naming kasinungalingan, lahat naming kasalanan ay malinis sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin ding idinudulog sa iyo ang bayan, Panginoon, ng Buli sa Buhi, sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Buhi nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming dalangin ng maitatag ay ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Buhi. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong magbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 34 na kabanata. Ang talata po ay 11 hanggang 12. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasal lamang kami. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pakiusap ni Shechem na siya pong lumapastangan kay Dina na anak ng nunong Hakob. Humiling siya na pagbigyan yung kanyang hangarin na maikasal kay Dina at ang kanyang suggestion, sabihin po ninyo ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Una po, uh, yung dote, ito po yung tumutukoy doon sa regalo, handog, na ipinagkakaloob sa magulang ng babaeng ikakasal. Depende po sa bansa. Pero sa India,
Sa Malaysia, ang tumatanggap po ng dote ay ang lalaki, pamilya ng lalaki. Sa kadahilan ng ang tinitignan po nila, ang lalaki ang kakatawan ng kikilos doon sa kanilang pag-aasawa. Although may mga istorya po na hindi ganoon ang nangyayari. Gayunpaman, dahil yun yung kanilang kaugalian, yun po ang napagkakasunduan. Ang hiling po ni Shechem, mapagbigyan yung kanyang hangar. At hihiling sila ng kahit anong gusto nila. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko na kapangahasan na hindi marapat gawin. Kung tayo po, halimbawa po ako, isang lalaki, mangangahas sa isang babae, kung ako binata at dalaga yung babae, kahit po sabihin ko pa na handa po akong pakasalan siya, pinangahasan ko, kinahasa ko. Hindi, pumayag naman, Bernie, gusto naman ngayon na yun. Pumapayag bago makasal. Opo. At alam niyo, maraming mga ganyang karanasan ang hindi naging mabuting katapusan. Iba, hindi po ako nanghuhusga. Pero makikita natin kung paano yung katotohanan na ipinagkakaloob natin doon sa pagpapahalaga, doon sa paggalang, doon sa pagpapanatili ng kasagraduhan ng relasyon. Ito po yung kadahilanan kung bakit nung nakaraang araw, atin pong inihandog sa Panginoon yung ating mga relasyon. Ito po, excuse me po, ito po yung gusto kong ihatid sa bawat isa sa atin. Yung katotohanan ng saan ba tayo dinadala ng Panginoon? Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay? Alam niyo po, yung pagpapahalaga at yung pagpapakita na ito pala yung ginagawa sa taong ito ng kanyang paniniwala, napakalaking bagay. Batid po natin na ang mga Muslim may pagpapahalaga sa kanilang uh, relihiyon, lalong-lalo na ano po, na meron silang pananalangin, oras ng pananalangin. At hindi mo sila maaring istorbuhin. Hindi sila maaring gumawa ng mga bagay na lalabag dun sa kanilang paniniwala, dun sa kanilang pananampalataya. Iisipin nyo mga kapatid, kung sila may ganong pagtitiwala, may ganong pananampalataya, anong ginagawa sa kanila? Pinagtitiba yung kanilang pagiging Muslim. Tayo mga mananampalataya, ano ang pagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Panginoon? Naalala ko lang po, may mga kapatid tayo na kapag araw ng linggo, ba, edi okay lang kung hindi makapagsimba. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Saan makakapagsimba ka? Saan hindi ka makakapagsimba? Kapag ganito po yung ating idinahilan, nasaan po yung katotohanan, patunay ng ating pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na ating pahalagahan yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ito yung magpapatunay kung ano yung ating ginagawa sa pisikal. Mangungusap ito ng ating pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Alam niyo po, binabalikan ko ito. May nakausap ako na kapatid natin na may dinaramdam. At doon sa aming pag-uusap, sabi ko, alam mo, napakahalaga na tayo yung nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Dapat siya papacheck up no, sa doktor. Tapos, bago siya magtungo sa doktor, nanalangin kami sa Panginoon. Sabi niya sa doktor, Lord, sa totoo lang, ang gusto ko, ikaw ang masunod. Ikaw ang magsalita sa akin, hindi ang doktor. Alam nyo, yung check-up niya hindi natuloy.
At siya'y nakipag-usap sa Panginoon, naging paraan, naging dahilan upang mabatid niya. Ano ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po, nakatutuwa sapagkat sabi niya nga, samantalang nararamdaman niya pa rin sintomas dun sa kanyang katawan, sa kanyang puso ay may kapanatagan kung ano ang pagkatawag ng Panginoon sa kanya at kung saan siya ihahatid ng Diyos. Mga kapatid, dito po yung ating nais bigyang pahalaga. Huwag nating baliwalain yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, yung ating pakikipag-isa sa Panginoon. Sa pagkatunay, ito po ang magpapatotoo ng ating pagsunod, paglakad sa kanyang dakilang kalooban. At ito yung magpapatunay ng ating pananampalataya. Kaya ang atin pong, ako po, nais kong tawagan ng bawat isa. Huwag nating baliwalain ang ating pananampalataya. Bigyan natin ito ng pahalaga sapagkat ito po yung magpapatunay. Yung mga gagawin natin, yung mga pagdidesisyon na gagawin natin, ito yung magpapatunay ng ating pagkilala, pagmamahal, at pagsamba sa ating Panginoon na langit tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat ng inyong salita ay patuloy na nagiging paraan ng inyong pangungusap sa amin. Kami po'y humihingi ng tawad dun sa mga pagkakataon na aming binaliwala ang inyong kalooban sapagkat iniisip namin mangyayari naman ang inyong kalooban kahit na ano pa yung aming gawin. Pero Panginoon, ito ay labag sa katotohanan ng pagsunod. At aming pong idinudulog ang lahat ng ito sa harapan ng aming man. Sa aming panalangin. Kumilos po kayo ng may kapangyarihan. Lord, kami ihatid mo, hindi lamang sa pagtanggap, kung hindi sa pamumuhay ng iyong katotohanan. Maging dahilan nito upang makita at mapatunayan ng mga tao na ang pagtitiwala sa iyo ay magdudulot ng maliwanag na buhay. Amin din pong idinadalangin sa iyo ang bayan ng Puhi sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Puhi ay maihatid sa pagpapakumbaba, maihatid sa lugar ng pagtitiwala sa iyo. At ang aming panalangin ang Santong Espiritu siyang patuloy na maghatid ng pag-ibig sa buhay ng mga lingkod. Maging dahilan din ito bakit ang pagpapatawad, pagpapakumbaba ay siyang mararanasan ng katawan ng aming Panginoong Kristo. Sa ganitong dahilan, maitatatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng buhi. At ang aming panalangin sa pagkatatag ng iyong altar, dumaloy ang iyong Espiritu kapangyarihan. As we claim the power of revival sa bayan ng hayaan dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, pati kung kilusan mo po ng may kapangyarihan ng bawat bayan na ito, hayaan mong lumakad sila sa iyong katwiran at ang landas ng kabanalan ng kanilang tunay na matanggap galing sa iyo. Habang amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, na sila'y paunlarin mo at hayaan mong dumalo ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang aming panalangin, Panginoon, dumalo ang iyong Espiritu, kapangyarihan. Maghanap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America nation in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord maghahari sa aming gobyerno. Panginoon, ipahintulot mo na walang sino man
na gumagawa ng kasinungalingan ng makatulog ng maayos. Bagkus sila, Panginoon, ay kausapin at idirekta sila na isauli lahat nilang ninakaw at sila'y lumakad sa iyong katwiran at katotohanan. Abang aming ding itinutulog sa iyo ang aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mo sila'y sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Kasi also pray, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Hayaan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso ay manatag sa katotohanan na ikaw po ang kanilang kasakasama. Habang aming ding dinudulog sa iyo ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal, Asia Pacific Institute for International Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang sila ay magtagumpay sa pagganap ng dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na aming tutungungin upang manalangin sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Lord, hiling namin ang iyong spirit at katotohanan sa mga bayan ito, lalo na sa aming pakikipag-ugnayan sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero. Dasal namin ang apoy ng Santong Espiritu ang siyang patuloy na maghari at hindi mamatay sa puso ng bawat anak. Ito din ang aming panalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kumilos ka ng may kapangyarihan habang aming dinadalangin ng Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, Amerika. Iling namin ang fire of revival sa mga bayan ito. Habang aming sinasalita ang inyong kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po ng aming pag-asa. Tinong at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, ayan niyo pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sama-sama po nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.